I was born and raised in the Iglesia ni Cristo for over 20 years, and I rejected the Trinity wholeheartedly. And even when I decided to leave the Iglesia ni Cristo, this was the last and hardest doctrine for me to accept. But reading about Jesus throughout the Bible, absolutely clear that Jesus is more than just a mere man. Ironically, I was in an Iglesia ni Cristo worship service when I came to fully believe that Jesus was God. Isang handog sa Iglesia ni Cristong Tatag ni Felix Manalo na ipinaglaban pa niya ang siktang inaniban niya sa akalang tunay ito. At anda siyang makipagdebate pa kaugnay sa likas na kalagayan ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil para sa kanya, si Kristo'y tunay na tao, hindi Diyos. Pero nagbago ang lahat nang may natuklasan siya. At natuklasan niya ito habang miyembro pa umano siya at kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dahil natutunan niya na magiging bukas at pag-aralan talaga kung tama ba ang mga aral na itinuturo ng mga ministro ni Felix Manalo. Ito, nadiskubrihan niya. Pakinggan muna natin mga kapatid. I want to share a brief story of how I came to believe in this doctrine. I was born and raised in the Iglesia ni Cristo for over 20 years, and I rejected the Trinity wholeheartedly. Dahil ang Iglesia ni Cristo ay di sila tatanggap sa aral kaugnay sa Holy Trinity. Alam niyo naman yan, walang pagkakaiba sa aral ni Felix Manalo mga kapatid. Maliban na di nila matanggap ang Holy Trinity, kaya yung baptism nila, yung pagbinyag sa Iglesia ni Cristo, imbalido. Invalid ang kanilang biniyag. Kaya inanyayahan natin ang mga kapatid, huwag niyong ipikit ang iyong mga mata na sa akalang yung inaniban ninyo ay tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil alam niyo naman, kahit pa anong mga referensya gagamitin, di pa rin matakpan ang katotohanan na tatag kayo ni Felix Manalo. Okay, tuloy natin. And even when I decided to leave the Iglesia ni Cristo, this was the last and hardest doctrine for me. So, kahit iniwanan na niya ang Iglesia ni Cristo, ito ang huling doktrina daw. At dahil bukas siya, pinag-aralan talaga niya kung yung mga itinuturo ng mga ministro, tama ba? At ito ang nadiskubrihan niya. Kaya iniwan niya ang iglesia na akala niya tunay. I want to share a brief story of how I came to believe in this doctrine. I was born and raised in the Iglesia ni Cristo for over 20 years, and I rejected the Trinity wholeheartedly. And even when I decided to leave the Iglesia ni Cristo, this was the last and hardest doctrine for me to... So bakit di nila matanggap ang Holy Trinity? Una, di nila matanggap, alam niyo naman, ang mga ministro ni Felix Manalo, magaling mag-chap-chap yan sa mga aklat katoliko, lalo na itong aklat na ang kabanal-banalang isang tatlo, ang Diyos ng mga Kristiyano. Kung mapansin ninyo, may bahagi lang na ginamit ang ministro, balikan natin. Ano rin po ang inamin ng mga nagtataguyod ng doktrina ng tinatawag nilang Trinidad ukol naman po sa bagong tipan? Sa aklat pa rin ito, pakinggan po ninyo ang kanilang sinasabi sa pahina 69, ganito ang kanilang pahayag. Wala pang doktrinang formal ng banal na Trinidad sa mga manunulat ng bagong tipan. Kung ang tinutukoy natin ay isang tiyak na turo na sa iisang Diyos ay mayroong tatlong magkakapantay na maka-Diyos na persona. Napakalinaw din po ang pag-amin ng paring ito ng Iglesia Katolika Romana. Ang sabi niya, walang doktrinang formal ng Trinidad sa mga manunulat ng bagong tipan. Okay, yon. Ang kanilang matagal ng taktika, mga kapatid. Pero alam nyo ba, nagsipi lang ng bahagi ang ministro at pinutol. Ganon sila. Mula pa noong naitatag sila ni Felix Manalo.
Ano po ba ang nakasulat sa naturang aklat, mga kapatid? Ayon sa isang teologo, ang mga isinulat sa lumang tipan tungkol sa Diyos ay hindi nagpapahayag at hindi pa rin nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng tatlong persona sa iisang Diyos. Ang sabihing meron ng mga babala, nagpahiwatig o mga natatagong palatandaan ng isang tatlo sa lumang tipan ay lumalampas sa salita at layon ng mga manunulat ng lumang tipan. Ayon sa sinasabi na natin, nagsimula tayo sa anak sapagkat ang hiwaga ng kabanal-banalang isang tatlo ay isiniwalat lamang sa pamamagitan ni Jesus, ang anak sa makatuwid, ang pasimula ng lubos na pagkakilala natin sa Diyos. So, napakalinaw ang mabasa natin sa naturang aklat na pinutol sa ministro para lang pasinungalingan ang doktrina ng Holy Trinity. So, kaya mag-ingat. Ganon sila. Pinuputol, sinisipi nila yung ilang bahagi lang para ma-out of context, pinutol na. Kaya, yun ang dahilan na ipinakita at sinagot natin, binuking natin sa ating programa dito. Accept. But reading about Jesus throughout the Bible, absolutely clear that Jesus is more than just a mere man. Ironically, I was in an Iglesia ni Cristo worship service when I came to fully believe that Jesus was God. So during this time, I had noticed many inconsistencies about the doctrines while I was studying and reading along with the verses being read when I started to read the context. So on that day, I was led by the Spirit to read the book of John. So I tuned out the minister that was preaching that day, and I began to read the entire book of John. The words of the Bible came alive, and I ended up finishing the entire book of John. It was in that moment I knew 100% that Jesus Christ was God. See? Yun ang natuklasan nila. Kaya ito ang dahilan kung ikaw ay kaanib sa iglesia, ayaw ng mga ministro na magbasa kayo sa Biblia. Okay, tuloy natin. It was like scales were being peeled from my eyes. I remember that... See? Nang nabasa at nakita niya yan, nabuksan talaga ang kanyang mga mata, mga kapatid. Day I became extremely emotional, and I prayed to God and I declared to Jesus that He was God. Why is the question of Jesus' true identity important anyway? So, yan ang pahayag ng isang kaanib ng INC. Handog talaga. Natuklasan talaga niya na ang aral na itinuturo ng mga ministro mula pa kay Felix Manalo ay tad-tad sa kamalian. Why would it matter whether He is God or not? The most important reason that Jesus has to be God is, if He was not God, His death on the cross would not have been sufficient enough to pay for the sins of the entire world. Natural. No? Yung kamatayan niya dahil ang kasalanan ng tao ay infinite offense. At dahil infinite offense, nangangailangan ng infinite offering. At kung si Kristo ay tao lang at hindi Diyos, abay, hindi magiging infinite ang offering niya. You see, only God could pay such an infinite penalty. Jesus had to be God so that He could pay our debt. Jesus had to be a man so that He could die. Pero dahil ang ibang mga sikta ngayon ay muling nabuhay ang lumang mga heretics noon, kaya sila ang kumakatawan ngayon sa tinatawag na makabagong mga erehe sa ating panahon ngayon. Mula sa Arianism, Nestorianism, na
nasitol na ng simbahan sa pamamagitan ng mga iba't ibang konselyo. Ngunit, di na tayo magtaka niyan dahil ang ating Panginoon Jesucristo nauna nang nagbabala sa atin, San Mateo 7:21, San Mateo 24:24-25, nalilitaw talaga ang mga bulaang mga ngaral at marami ang madaya nila. Now let's move forward to the evidence. First of all, what is the Trinity? So Trinity muna ang tinatalakay niya, no? Sa isang handog, matagal handog na ipinaglaban ang ANC. So, di sila naniniwala ng Trinity noon. Most of the objections about the Trinity stem from Di siya naniniwala, no? Dahil kaanib siya. Pero nang pinag-aralan talaga niya at nagiging bukas siya, misunderstandings. The Iglesia ni Cristo was quick to point to the fact that the word Trinity is nowhere to be found in the Bible. They are correct. So, pag di mabasa sa Biblia, di paniniwalaan. Bakit? Mabasa ba sa Biblia yung natalikod ng unang iglesia? Wala naman. Kailan na yan nagsimula? Batay sa pinakita natin na pasugo nila. 1913 lang yan nagsimula. Sa aral ni Felix Manalo na natalikod ang unang iglesia. May mabasa ba sa Biblia pangalang Felix Manalo? Natural, wala, di ba? Asan ngayon ang sinabi nila? Pag di mabasa sa Biblia, tulad sa Trinity, di daw mabasa, therefore di paniniwalaan. Pero ayon nitong isang handog na INC, but the concept most definitely is. Yung konsepto, siguro, sa kanyang pagtalakay dito, di pa niya alam na may mga salin sa Biblia, letra por letra, mabasa ang Trinity. Yes, sa concept, may mabasang Trinity, mga kapatid. Pero, may salin sa Biblia, nauna na natin pinakita, mabasa ang Trinity, lalo na sa Amplified Bible, dahil ito'y ginagamit din ng mga ministro, Revelation chapter 7 verse 10, and the loud voice, they cried out, saying, salvation belongs to our God, who is seated on the throne, and the Lamb. Our salvation is the Trinity's to give, and to God, the Trinity, we owe our deliverance. So, kung gusto letra por letra, may mabasa. Ang problema lang, pag may mabasa, ang sasabihin nila, piki na ang salin. Pero itong salin nito, palaging ginagamit ito sa mga ministro. Dahil alam nyo naman, bawat doktrina nila may katambas na salin ng Biblia. They also point to the fact that Jesus Christ got tired, and that he himself declared that he was a man. But with a full understanding of what the Trinity is, we will see that there is actually no contradiction whatsoever. God is one being and essence, and there exist three co-equal and co-divine distinct persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, who share that essence fully and completely. Remember, this concept should not be confused for polytheism. Orthodox Christianity emphatically holds that there is only one God. This concept is also not to be confused with modalism, which maintains that God exists in three different... Yan, yung tinalakay niya, yon ang mga heretics doon. Nawala na yon. Pero, muling bumangon ang mga heretics sa iba't ibang mga relihiyong tatag lamang ng tao. Kung balikan natin ang King James Version, may mabasa tayo na ang sabi, for there are three that be recorded in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Okay? So, tuloy natin. Modes. Lastly, we should also note that the Father, the Son, and the Holy Spirit do not make up a third of the Godhead. Rather, each three persons is God in the full and complete sense of the word. An analogy of the ang nagpaliwanag nito ay isang handog sa Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo na kaanib siya mahigit
20 years at ang kanyang mga magulang ay may mga tungkulin talaga sa iglesia na inaniban niya noon. Would be time. Time is past, present, and future. Yet there are not three times, there are only one. Now let's shift our focus to the deity of Christ. So bago yan, kung tignan ninyo sa Genesis, sa creation, di ba? Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created heaven and earth. Napansin nyo, tatlo na. In the beginning, God created heaven and earth. In the beginning, time. Created heaven, space. Earth, matter. Napansin niyo? Tatlo na. At itong tatlo, mga kapatid, compose sa tatlo din, pero iisa. Anong ibig sabihin? Tingnan niyo ang time. Na binanggit niya. Merong past, present, future. Kung punta tayo sa time, space, and matter, punta tayo sa space. O di ba? Height, lead, width. Punta tayo sa matter, solid, liquid, gas. So, yun, nagpahiwatig sa nature ng creator. Kaya nga, kung mapansin ninyo, balikan natin ang salin ng Biblia na ginamit din ng mga ministro. Itong mabasa natin sa Amplified Bible. Genesis chapter 1 verse 26. Then God said, let us. So napansin nyo, plural. Close parenthesis sa naturang salin. Father, Son, Holy Spirit. Make man in our image. Napansin nyo, our, plural. Pero image, singular. According to our likeness, not physical but spiritual personality and moral likeness. And let them have complete authority over the fish of the sea, the birds of the air, the cattle, and over the entire earth, and over everything that creeps and crawls on the earth. So, napansin nyo sa creation pa lamang, nagpahiwatig na sa banal na sangtatlo na misteryo paniniwala natin, mga kapatid. Tuloy natin. Dahil ito'y isang handog ng INC nagpaliwanag na nadiskubre niya na ang ating Panginoon Kristo ay tunay na Diyos, tunay na tao, mali pala ang paliwanag ng mga ministro niya. The biblical support for the perfect and complete deity of Christ is very strong. Let's read the book of Philippians chapter 2, verse 5 to 11. All of the verses being read in this video will be from the New International Version unless stated otherwise. This is titled, Imitating Christ's Humility. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature, God. As we can see here, Jesus Christ is the very nature of God. Let's continue. Did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing. Who made himself nothing here? It is Jesus Christ himself. Let's continue. By taking the very nature of a servant, made in human likeness. If he was made into nothing, and if he was made in human likeness, does that not mean that he had to be something else before being made in that way? Verse 8. And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place, and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord. So ito dahilan, mga kapatid, na takot talaga ang mga ministro na yung mga kaanib nila'y babasa ng Biblia.
Dahil tulad nito na may tungkulin din at isang choir sa INC, pero dahil bukas siya at pinag-aralan talaga niya kung tama ba ang mga itinuturo ng mga ministro, eto, nadiskubre niya ang katotohanan. To the glory of God the Father. As we can clearly see here, Jesus is God, but made himself a man. You see, Christians believe that Jesus is fully God and fully man. In his divine nature, he is eternal, omniscient, and uncaused. Oh, yan. Ang sa Katoliko, ang tawag niyan, tunay na Diyos, tunay na tao, yun ang tinatawag na hypostatic union. Kaya yung ginagamit ng mga ministro ni Felix Manalo na salin sa Biblia, di po tayo tutol diyan. Ito mga kapatid, ginagamit nila para pasinungalingan ang pagka-Diyos sa ating Panginoong Hesus dahil mabasa ang truly human. Dahil sa 1 Timothy chapter 2 verse 5 sa Contemporary English Version, there is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human, and He gave Himself to rescue all of us. So, dahil mabasa ang truly human, kaya sabihin nila, di po ba, ayon sa Biblia, si Kristo'y tunay na tao. So therefore, hindi siya Diyos. Pero, yung salin na ginagamit niya, Contemporary English Version. Ang Contemporary English Version ba, dahil may mabasang si Jesus ay tunay na tao diyan sa 1 Timoteo 2:5, ibig ba sabihin, hindi din ipinangaral, itinuturo na nakasulat sa naturang salin na ang ating Panginoon Jesucristo ay tunay na Diyos. Tingnan natin. Ito ang mabasa sa Philippians chapter 2 verse 6. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. O, see? Kaya buksan ninyo at magsuri talaga kayo, mga kapatid natin at kaibigang natangay sa Iglesia Tatag ni Felix Manalo. Pakinggan natin ang dating kasama ninyo ito. In his human nature, he needed food, he was tired, and he even died. Recall that the Iglesia Ni Cristo claims that because Jesus Christ got tired, that he cannot be God. But there is no contradiction here if you understand the concept of the Trinity. Let's now turn to the book of Colossians, chapter 1, verse 15 to 20. This is titled The Supremacy of the Son of God. The Son is the image of the invisible God. So, kahit ano na salin mga kapatid, ang anak, the Son is the invisible image of God. Ngayon, kung ang anak ay hindi Diyos, pero siya ang makitang larawan sa hindi makitang Diyos, imagine, asan ang logic niyan? Na si Kristo, tao, hindi Diyos. Ang Ama ay Diyos. Batay sa Colosas Kapitulo 1, versikulo 15 tuloy 20, siya ang image of the invisible God. So, gamitin naman yung kunting logic. Imagine, ang invisible image, hindi Diyos. Ngunit say invisible image sa Diyos. So, dalawa ang Panginoon ng mga bagong Arianism ngayon. May Panginoong tunay na Diyos, may Panginoong hindi Diyos. Yan. Ang kanilang aral. So, tuloy natin. Brothers and sisters, this is from the Bible. Jesus Christ is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. For in Jesus all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through who? Jesus, and for Jesus. Jesus is before all things, and in Jesus all things hold together.
And Jesus is the head of the body, the church. Jesus is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything he might have the supremacy. For God was pleased to have all his fullness dwell in him. God the Father, his fullness dwelt in Jesus. Verse 20. And through Jesus to reconcile to himself all things, whether things on earth. Ulitin ko na ang nagbasa nito at ang nagpaliwanag nito ay isang handog sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Things in heaven, by making peace through his blood shed on the cross. Also important to note, he is the firstborn of all creation, not in the sense that he himself is a created being, but rather that as God's Son, he was his agent in creation and therefore has authority over all created things. Now let's read Hebrews chapter 1 verse 8 to 10. This is titled The Son Superior to Angels. But about the Son he says, Your throne, O God, will last forever and ever. How is Jesus being referred to here? As God. Let's continue. A scepter of justice will be the scepter of your kingdom. You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. He also says, In the beginning, Lord Jesus, you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. At ang nagpaliwanag ay isang dating Iglesia ni Cristo handog na matapos matuklasan niya, ito, iniwan talaga niya ang naturang iglesia. Let's read John chapter 1 verse 1 to 3 and skip ahead to verse 14. The Iglesia ni Cristo agrees that the Word refers to Jesus Christ, but they make a claim that the Word is just a thought. How they got that conclusion, I have no idea. I have no idea umano na yung salita, verbo, ay nasa isip lamang ng Ama. Paano umano yan? Natutunan. Saan sila nakakuha ng ideya? Alam nyo? Saan? Sa footnote ni Father Juan Trinidad, pinutol. Doon sila nakakuha. Pakinggan natin si Ramel Parba. Ito po. Isang paliwanag ito sa ating mababasa. Ganito sinasabi sa footnote. Verbo at ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag ng kaisipan na nagmumula sa Ama. Sana napansin nyo na ang salita o yung logos ay kahayagan ng kaisipan. Nang ang salita o logos ay hindi pa ipinahayag o hindi pa lumalabas sa bibig ng Diyos, ito ay salita na nasa isip kayo. Ayan. Kaya nga sabi ng isang ang pahayag niya, saan kaya galing nila na yung verbo ay nagmula sa kaisipan? Asan? Sa footnote ng paring Katoliko. Ibig sabihin, kung wala itong footnote, walang batayan ang mga ministro ni Felix Manalo. Ngunit, pinutol lang. Bakit pinutol? Ano po ba ang nakasulat sa footnote? Pakita natin ha. Ito kasi ang mabasa mga kapatid. Ito ang binasa ni Ramel Parba, itong bahagi ito. At ang anak ay tinawag niyang isang uri ng banaag, ng kaisipan, na nagmumula sa Ama. Close parenthesis, napansin niyo ba? Ito'y quotation mula kay Santo Tomas de Aquinas. Ngayon, tama ba ang unawa sa mga ministro? Ang kotisyon ni Santo Tomas de Aquinas ang kanilang ginagamit. Si Santo Tomas de Aquinas naniniwala na si Kristo'y tao, hindi Diyos. Pinutol kasi. Dahil kung makita ninyo ang naturang footnote, ito ang mabasa. Ginamit ni San Juan ang pananalitang verbo upang maipakilala niya ang walang hanggang pagka-Diyos ni Jesus. So, napansin niyo? Dito sa Bible ni Father Juan Trinidad Nasalin, may footnote dito, diyan nanggaling
ang aral nila na ang verbo ay isang uring banaag na kaisipan na nagmula sa Ama. So, hindi siya existed na. Isa lang kaisipan. Ayan, pinutol pala. Tuloy natin. But let's read. The title is The Word Became Flesh. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Now let's backtrack a little. In the beginning was Jesus, and Jesus was with God, and Jesus was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. See, through Jesus Christ all things were made. Without Jesus nothing was made that has been made. Jesus became flesh and made his dwelling among us. We have seen his glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Well, you may be thinking, who did Jesus say he was? Your father Abraham rejoiced that he was to see the time of my coming. He saw it and was glad. You are not even... Ego I me, no? Sa Grego, ang salitang I am, kaya nga nagalit dito ang mga Hudyo dahil yun ay tumutukoy sa Diyos mismo. Napansin niyo yung tinanong ni Moises ang Diyos? Ginamit diyan ang tetragrammaton Yud, He, Waw, He. So, yun, nagalit dito ang mga Hudyo. When they picked up stones to throw at him. This is a remarkable similarity between the expression I am by Jesus here and when used in Exodus to denote the name of God. How Jesus used it would suggest the application of the same language to God. This is exactly why the Jews wanted to stone Jesus, because he made a claim that he was God. If I go back to Egypt and say I'm sent by God, nobody will believe me. They'll ask me, what God? What's this God's name? What will I tell them? I am that I am. You will say, I am has sent me to you. This is my name forever, and they will believe you. Yan ang tetragrammaton Yod, He, Waw, He. We divide time into the past, present, and future. The expression applied to God denotes that he does not measure his existence this way, but that the word by which we express the present denotes his continued and unchanging existence. Therefore he assumes it as his name, I am, and I am that I am. The question here was about his pre-existence. The objection of the Jews was that he was not 50 years old, and could not therefore have seen Abraham. Jesus replied to that he existed before Abraham. As in his human nature he was not yet 50 years old, and could not as a man have existed before Abraham. This declaration must be referred to another nature, and the passage proves that while he was a man, he was also endowed with another nature existing before Abraham, and to which he applied the term, familiar to the Jews as expressive of the existence of God, I am. And this declaration corresponds to the affirmation of John chapter 1 verse 1, that he was in the beginning with God and was God. In the book of Revelation, Jesus is revealed in his divine nature. Let's see here who Jesus says he is. Revelation 1, 7-8, and then 12 to 18. Behold, he, as in Jesus, is coming with clouds, and every eye will see him, even they who pierced him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, Amen. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is, and who was, and who is to come, the Almighty. Verse 12. Then I turned to see the voice that spoke with me, and having turned I saw 7 golden lampstands, and in the midst of the 7 lampstands one like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, and girded about the chest with a golden band. His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. His feet were like fine brass, as if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters.
He had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. And when I saw him, I fell at his feet as dead. But he laid his right hand on me, saying to me, Do not be afraid. I am the first and the last. I am he who lives and was dead, and behold, I am alive forevermore. Amen. And I have the keys of Hades and of death. Jesus makes the declaration that he is the first and the last. He also made the declaration that he is the Alpha and the Omega, the same exact words that God the Father claims to make. Wow. Isang INC ito, mga kapatid, handog talaga na naniniwala at ipinaglaban pa niya ang INC, naniniwala noon sa doktrina ng INC na ang ating Panginoon Jesucristo ay tao, hindi Diyos. If that's not enough, brothers and sisters, what about the Old Testament? Let's read Isaiah chapter 9, verse 6 to 7. The prophecy regarding Jesus. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God. What was it? Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the greatness of his government and peace there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. Another title Jesus uses for himself in the New Testament is Son of Man. This is a clear reference to the book of Daniel chapter 7 verse 13 to 14. In my vision at night I looked, and there before me was one like a son of man. Coming with the clouds of heaven, he approached the Ancient of Days and was led into his presence. He was given authority, glory, and sovereign power. All nations and peoples of every language worshipped him. His dominion is an everlasting dominion that will not pass away, and his kingdom is one that will never be destroyed. Here, Daniel describes a divine human figure who would give authority, glory, and sovereign power, and would be worshipped by people of all nations and people of every language, not just Filipinos. Charged Jesus with blasphemy and condemned him worthy of death. Why? Because Jesus made a direct claim to deity, a crime punishable by death. Brothers and sisters, think about it. Jesus Christ is not a mere man. He is God. Only God can forgive sins. Jesus Christ forgave sins. The Bible says only God should be worshipped. Jesus Christ is worshipped. Think about that for a second. If Jesus is just a man, we are worshiping a man. Only God is perfect, right? Jesus Christ never committed a sin. Ang palusot ng mga INC dyan, na sinasamba natin si Kristo kahit hindi siya Diyos, dahil yun ang utos ng Diyos Ama. Imagine, di idolatre para sa, di ba, ang hindi Diyos sinasamba. Pero ang palusot nila, sinasamba natin kahit hindi Diyos, dahil yon ang utos daw ng Ama. Pero napansin niyo mga kapatid, kung tingnan natin kahit pa sa kanilang pasugo, kaya't ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos. Gaya ng ating mababasa sa Juan Kapitulo 12:42. Imagine sa kanilang lumang pasugo, tinatawag na Diyos kahit hindi Diyos. O matanggap ninyo yan na aral. Kaya sa mga kapatid natin, huwag kayong magalit. No? Buksan ninyo ang isipan ninyo. Tulad nitong isang handog na INC na pinag-aralan talaga kung tama ba ang turo ni Manalo at sa kanyang mga ministro. At nadiskubre niya ito. A man never committing a sin. I don't care if you're a prophet and you're super close to God.
Only God could live on this earth, walk this earth, and commit no sin. Also, think about this. Only God's death would be sufficient or worthy enough to pay for the sins of the entire world. Only God Himself could pay such an infinite penalty. If Jesus Christ were just a man, why would just a man's death be sufficient to forgive the sins of the entire world? Just because He's a sinless man? No! Jesus Christ is God. Only God's death would be sufficient enough. Let's read John chapter 6, verse 60 to 66. Yan. About sa Is Eucharist the yan. concept of the Trinity hard to understand? Yes, by human nature and human wisdom. But don't be like the many disciples who deserted Jesus because the teaching was too hard to understand. Brothers and sisters, I love each and every one of you, and I hope and pray that each of you would come to the knowledge that Jesus Christ is God. Only those who God the Father enables will come to the knowledge of the truth about Jesus Christ. Ipagdasal natin mga mahal na kapatid na marami pang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, lalo na sa mga handog na tulad niya, mabuksan ang puso at isipan at tatanggapin ang tunay na iglesia, tunay na aral. Dahil ang ating Panginoon Jesucristo, sabi niya, San Juan 17:17, Sanctifica ius en veritate, sermo tuos veritas est.